Diyos ko po, Joel Cheese, Delikado, Tuta, baka glaglaga na. Remulla, umamin, nahirapan, impeachment, VP. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng DWAR Abante. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Radyo. Binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Senador Joel Villanueva at Senador Cheese Escudero. Ayon kay tuloy pa rin ang kaso ng dalawa. Totoo ba? Remulla, hindi maapektuhan ng naging paglipat ng dalawang senador sa bagong Senate majority ang mga legal na prosesong kinakarap ng mga ito sa Office of the Ombudsman. Di nga. Kaya mga katunay, naniniwala ba kayo na tuloy pa rin yung kaso ng dalawa? Di nga. Yan po ang pahayag ng Ombudsman. And it's one thing, yung sabi niya, tuloy! Depende rin sa taong bayan kung naniniwala ba ang mas nakakarami taong bayan sa kanyang pahayag. Alam niyo naman, marunong, in fairness kay Ombudsman Boying Remulla, magaling siya sa mga media pronouncements. Yung isang pahayag niya sa press con niya, kahapon ba yun? We are very close to filing the impeachment case. I'm sorry. Plunder case versus Romualdez. Pina-fine-tune na lang, konting ano na lang. Konting finalization na lang para malakas yung kaso. Hindi madaling tibagin ng Defense Council. Kaya, naniniwala ba kayo? Hindi ako naniniwala. Ang daming pronouncement ni Boying Remulla mula pa nung Justice Secretary siya hanggang ngayon. Alam ko na yung style niya na marunong magsalita kailan malayo sa gawa. Para sa akin kasi yung gagawin niya yan, sinabi niya yan, na patuloy pa rin yung magiging kaso ni Cheese at ni Senator Joel. Parang ano yan mind conditioning ba tawag doon, mga katunay? Yung parang inaano lang yung mga tao na, huwag kayong mag-isip sa akin ng masama. Akala nyo ba kinalimutan ko na yung kaso ng dalawa? Hindi naman talaga totoo yun. Hindi ko talaga kinalimutan, parang ganon. Hindi totoo na hindi ko kinalimutan, parang ganon yun. Pero sa totoo lang, kung talagang hindi mo kinalimutan yung kaso ng dalawa, kay Joel pa lang Yan ang unang-unang bumanat At saka yan ang unang-unang kinasuhan nyo Bakit hindi nyo pinakulong? Bakit hindi nyo pinahuli? Mas nauna pa nga si Jinggoy, di ba? Tsaka si Marcoleta, ulitin ko. Di ba parang napaka-unfair naman dun sa dalawa? Tapos ngayon, dahil sa marami kang naririnig siguro, na, yung sila Joel, mas nauna mo pang kinasuhan yan Mas nauna pang inanuhan yan bakit nakulong kagad si Marcoleta? Siguro, dahil sa mga naririnig mong ganon, di ba, Sir Boy? Naisip mo na kailangan siguro i-mind conditioning natin yung mga tao. Parang ganun ba yon? Na isipin nila na gagawin ko yan. Kasi sa totoo lang, totoo yung sinabi ni General Macanas, napakadaling magsalita, pero napakahirap yan gawin. Mas gusto kasi namin, kaysa salita, gawin mo na lang. Kung talagang may ikakaso ka dun sa dalawa, kahit nasabihin natin na lumipat yan, sa majority ngayon, kung talagang may kaso ka, nagawa mo na nga kina Senator Marcoleta dapat yan gawin mo rin sa kanila kasi sila yung mga una mo, sila rin yung mga nakasuhan din
Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, wala, mahina ebidensya sa kanilang dalawa. Di ba? Hindi natin ano yan, hindi natin papakulong yan. O magkakaroon man sila ng kaso, napakahina lang. Doon pa lang yan, sigurado. Kaya nga, hindi mawala sa isip namin na parang meron kang pinapaboran, di ba? Yung ipino-project niya na siya bilang ombudsman ay patas. Ginagawa lang ng trabaho, hindi ako naniniwala. Malala ko nung bagong upo siya, bagong appointed siya as ombudsman, nagsalita si Attorney Edwin Lasierda, dating spokesperson ng Aquino administration. Sabi niya, the appointment of Boying Rimulya is an insurance policy of the Marcos administration. Bakit insurance? Kasi beyond 2028, pag nakaupo ng mga Duterte, insurance ang anong tawag yun? Buffer, depensa ng Marcos. Kumbaga parang nakahanda na siya doon. Yan nga yung napag-uusapan dati, kaya nilagay siya dyan. Di ba, alam naman natin, napakadaming pwedeng maging ombudsman pero siya pa yung nilagay. Mas marami pang magagaling at mas fit sa kanya pero siya pa yung nilagay dyan. Siyempre, kung sino yung pinaka-close at siyempre, pagdating ng araw is mas kakailanganin yan. Dahil alam naman natin, kung sakasakaling magpalit ng administrasyon, maaaring makatulong si Boying. Di ba? Maaaring niyang maharang kung ano man ang pwedeng maikaso sa mga kanyang kaibigan, sa mga kaibigan. 'Di ba? Pero alam ko niyan, pwede siyang ma-impeach, 'di ba? Si Boying pag nagkataon. Correct me if I'm wrong, mga katunay, ha? Ay itong si Boying Rimulya, kaya inilagay sa diyan. So, ngayon na sila parang plinansya na nila, meron tayong pader dito. ang power, ang perception is nagagamit ang Office of the Ombudsman para selective justice. Yan ang reklamo ng Iglesia ni Cristo. Bakit sila nag-surprise rally nung kailan ba yun? Kasi, bakit ang targetin nila si Senator Marcoleta na wala naman siyang kinalaman sa flood control scam? Hindi naman siya nasangkot sa anomalya sa paggamit ng pondo ng flood control. Kaya lang siya yung maingay, siya yung nagpapaimbestiga. Ngayon, siya nang nakakulong. Yan ba ang patas na ng ombudsman? Yan, tungkol sa selective na yan. 'Di ba? Sa ombudsman, selective lang yung ginagawa nila. Tapos sasabihin nila na, hindi selective, halos lahat yan kinakasuhan namin. Uulitin ko, bakit nauna pa si Marcoleta tsaka si Jinggoy kay Cheese tsaka kay Villanueva. At tsaka, nakikita naman kasi namin kung gaano ka-selective talaga. Talagang pinipili lang talaga kung sino yung pwedeng maikulong, makasuhan, 'di ba? Kasi syempre hindi mo naman pwedeng gawin, no? Hindi naman pwedeng gawin, no? Na ipapakulong mo o kakasuhan mo yung mismong mga kasama mo. Yung mismong mga tropa mo kasi talagang may mga nababanggit na mga medyo karancho ng konti. 'Di ba? Kaso hindi naman natin nadidinig o nakikita na nananagot o iniimbestigahan yan. Sino ba mga iniimbestigahan? Yung mga kinakasuhan ng plunder. Yung mga kinakasuhan ng plunder, yung lumalaban sa gobyerno. Yung nagsasalita ng hindi maganda sa gobyerno. Yung pumapalag sa gobyerno. Yung hindi sumusunod. Yun lang mga nakakasuhan. So, yung uulitin ko, parang mind conditioning ito na kakasuhan yung dalawa, natuloy pa rin ang kaso. Pero ang hirap kasing paniwalaan. 'Di ba? Kasi syempre parang pakonsuelo nyo sa kanila yan kaya nga bumaliktad yung dalawang yan para dun 'Di ba? Kaya nga bumaliktad sila para doon. Na parang sa kaso mawala yung kaso. Sasabihin nila, hindi naman kami bumaliktad para doon. Dahil bumaliktad kami dahil gusto namin sa trabaho, Di nga. Ngayon na yun, bumaliktad dahil sa gusto nyong maiwasan talaga yung magiging kaso sa inyo. Dahil alam nyo nga yung nangyayari, di ba? Kay Senator Jinggoy, kay Senator Marcoleta. Siyempre, hindi ba naman kayo maaalarma doon? Kung talagang mahina-hina ang loob nyo, talagang yung prinsipyo at paninindigan nyo, talagang kakainin nyo na lang, ilunok nyo na lang. Ganun yun.
Wala daw selective justice sa kanila. We were not born yesterday. Tingnan nyo, ang buhok puti na. Hindi nyo naman, Hindi ako naniniwala. basta na lang mapapaniwala ang taong bayan sa inyong mga pronouncement. Kaya, ayun. Romualdez, hindi ako naniniwala kung sampahan man nila ng kaso si Romualdez. Tingin ko, ano lang yan, pakitang tao, drama lang, para ipakita na Wala yan. Tagal-tagal na yan kakasuhan si Romualdez. Tagal-tagal na wala naman nangyayari. Naiimbestigahan nga, hindi nila maimbitahan si Romualdez dyan eh. Di ba? Hindi nila kaya. Hindi nila kaya yan. Oh. Siyempre, pag ginawa nila yan, naku, parang wala ka utang loob, brother ha. Ha? Ito naman. Hindi mo ilalaglag ang mga sarili mong tropa, Mariosep. objective sila. O kaya, meron silang maipagmalaki sa zona para maipagyabang ng Pangulo. Oh, tingnan nyo, nasampahan na namin si Romualdez ng plunder. Kaya, yun pala. Nasampahan pa lang. Mas maganda kung ibabalita kung napakulo. Diba? Madidismiss din. So ito ngayon, Escudero and Villanueva, I think May 26 nung mag-announce si Remulla na hinog na ang kaso ni Villanueva. In 2 weeks time, isasampa. During that time, hindi pa bumaliktad si Joel Villanueva. Tapos yung mga reports, nagpunta daw sa Malacanang, umiyak daw doon. Yun ang maganda rin eh, umiyak. Ko naman, nakakahiya naman yung ganun, parang umiyak. Bakit ka naman umiyak doon? Ano ba yun, nakumpisal ka ron? Parang ganun. Ito talaga si Senator Joel talaga, oo. Bumaliktad, ito na. Biglang tumahimik ang kaso. Yung hinog, biglang naging hilaw ulit. Tapos ngayon, tuloy, tell it to the Marines. Tuloy daw. Tingnan natin. Kumbaga parang ano, no? Alam mo, sabihin mo sa pagong. Para makatagulog mo sa pagong. Kwento mo sa pagong. Parang gano'n. Oo, hindi na yan. Wala na yan. Yung dalawang yan. Kaya nga uulitin ko. Kaya nga bumaliktad dyan eh. Kaya umalis kila Senator Alan yan dahil doon eh. Tapos ganun kakasuhan sila. Di wow. Para naman tuluyan na silang nilaglag niyan. Diba? Parang, parang ano kami? Para kaming ginawang, hindi yan. Para syempre, isa din sa mga pangako sa kanila siguro yan. Ako. Nag-react, 38,000 ang nag-react. 34,000 ang tumatawa, 300 ang galit. 3,000 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 85%. Sobra pa. Halos 90% ang nagsasabi na hindi sila naniniwala dito sa pronouncement ni Ombudsman Boying Remulla. Comments. Neil, ikaw, bot-bot ni mo Boying, nangitom na lang imuhang agtang. Umitim na daw dito niya, bot-bot. Nakakahalata na si Boying kay Chess at Joel. Kunwari nagulat naman kami na na-dismiss na naman. Yung hinog pala ngayon, pwede nang maging hilaw ulit. Ang galing ng bagong technique. Yung hinog. Hinog daw yung kaso ni Villanueva. Nalaglag yung bunga. Nabugok. Hindi, patubo na lang tayo uli. Hilaw pa uli Patubo na lang tayo ng bagong bunga. Tagal pa nun, bago mahinog yun. Technology ni Boying. Pero tapos pag naging presidente si Sara Duterte, si Joel, kay BP Sara naman iiyak. Yun ang matindi ron truth, from hinog to hilaw. Tuloy pero hindi kulong. Pwedeng tuloy. Hindi pa binasura. Kailang pinatulog. Tutuloy nila yan hanggang 2028. Di ba? Parang gano'n, hanggang 2027. Tuloy lang. Ano lang namin kayo. Kung sabihin namin na, tuloy ang kaso nyo. Tapos bukas, sabihin nila, tuloy ang kaso. Hanggang sa 1 linggo, tuloy ang kaso niyan. Hanggang sa 1 buwan, tuloy ang kaso niyan. Makalipas ang 6 na buwan, tuloy ang kaso niyan. Puro ganun lang yun. Mas una pang mauubos yung minority kaysa sa kanila. Kaysa sila mapakulong sila o maimbestigahan sila o makasuhan sila. Kita nyo, yung mga minority nakakulong na, pero sila laya pa rin. Kumbaga, okay pa rin sila. Wala pa, hindi pa nakakasuhan. Wala Pero, kakasuhan namin yan, tuloy yan.
Nangyari si Boying Oh. talaga. Yung Tuloy pa naman, hindi naman binasura. Hinog na daw nung hindi pa kumampi sa kanila kung pigsa ka lang, matagal ka nang sumabog. Boyeng, boyeng. dali palang takutin ni Villanueva, no? Siguro takot pumasok ng mga horror house to, no? Nervyoso. Please don't cry, you'll forget them by and by. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.